Pinangangambahan ang mas matinding traffic sa EDSA kapag umarangkada na ang malawakang pagsasaayos doon ngayong buwan. Sasagasa kaya yan sa Vermonts? Alamin sa pagtutok ni Joseph Morong. Sa mga nababagalan na sa traffic sa EDSA, kapit dahil pati mga suki ng busway magsasakripisyo simula sa huling linggo ng Marso. Hindi lang rehabilitasyon kundi overhaul o malawakang repair ang gagawin sa ilang bahagi ng EDSA. Unang gagalawin ang segment ng busway sa northbound lane ng EDSA mula Balintawak hanggang sa Monumento. Hindi lamang yan basta papalitadahan kundi bubungkalin na talaga. Papalitan namin yung pavement. Gano'n? Yeah. In parang... new pavement to. New pavement and stronger pavement. At bagaman hindi mawawala ang biyahe sa busway, gaya ng siniguro ni Transportation Secretary Vince Dizon, ililipat muna sila sa katabing lane ng busway. Hindi pa rin sila ihahalo sa iba tulad ng dati, pero mababawasan ng lane para sa mga pribadong sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA na ginagawa pa. Tatanggalin namin muna yung mga barriers nila. So the buses will have to share with the open lanes muna for the time being. They will just have to be limited on the adjacent lane. Pagkatapos ng bus lane, isusunod na ang mga karatig na lanes hanggang sa outer lane. Paano ang mga bahagi ng EDSA na binabaha kung biglaan o sobrang lakas ng ulan? Palalawigin pa ang drainage ng EDSA. These were installed long time ago, so maliliit na yan. So that's the reason why hindi na doon sa runoff. 15 segment naman ang kukumpunihin sa southbound lane. Ayon sa DPWH, aabutin ng 1 taon itong overhaul ng EDSA. Sasagasa sa Vermonts kung kailan malala ang traffic. Parang mas convenient kasi kapag may sariling lane yung bus. Especially sa amin nagko-commute kasi mas mabilis. Babalik traffic na naman, sir. Hassle na naman, sir. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.